Ito na mga kababayan, mag-asawang Diskaya, kumanta na po. Pinangalanan na po ang mga congressman at kasali po dito sa binanggit nila si Congressman Saldico at saka si Speaker Martin Romualdez at mga DPWH engineers. Pakinggan po natin ang kanilang kabuuang salaysay o mga pangalan na mga pinapangalanan po nila. Binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa PGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi yun pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa podo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos namin manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaite of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Eleandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Odit Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25%. Ay pinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan 1st, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro 1st, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Teo, District Engineer Edgardo Sipigol of DPWS Bulacan, Sabteo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon 2nd, Teo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa PGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi yun pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa podo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Box Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWS Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala ng pagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pundo ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nicky Briones of Agap Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide,
Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. So ayon, nilaglag na po ng mag-asawang Diskaya ang mga congressman na nanghingi ng 25% at kasali po dito sa pinangalanan nila si Congressman Saldico at saka si House Speaker Martin Romualdez. Kumanta na po, inilaglag na po nila ang mga congressman at mga kawani ng OFW na kanilang kasabwat. Grabe po, 25%. Grabe po kalaki. Kaya paano na lang, magkano na lang ang napupunta sa project? Magkano na lang? Kaya siguro, yung mga project, iba hindi natatapos, yung iba substandard. Pero matindi po yung ginawa nila ngayon. Nakakatakot po ito para sa buhay nila. Siyempre, di ba? Nakakatakot po ito, biruin mo. Napakalalaking tao yung mga binabanggit nila dyan at nilalaglag nila dyan. Napakalaking tao. Ilang congressman yan, maraming congressman. At kasama pa si Speaker Martin at saka si Congressman Saldico. Kasali po silang dalawa. Nako po. Pero hindi po sila binigyan ng witness protection program na hinihingi nila. Hindi po sila binibigyan dahil nga po wala silang proof na sila mismo nag-abot doon sa kanila Romualdez at ni Saldico. Pero binibigay lang daw nila sa mga engineers o congressman, minsan daw pinapakuha. Pero ayan, pinangalanan po niya lahat, pinangalanan. Tingin ko po, nagsasabi po ito ng totoo siguro. Nagsasabi siguro ng totoo to. Siguro naipit na po sila kasi sabi po nila na hindi po sila tinutulungan ngayon na naiipit na po sila. Pinabayaan lang po sila kaya ang ginawa nila, bakit sila lang? Ididinamay na nila yung mga kasabwat na mga congressman at saka si Saldico at Martin Romualdez. Siyempre, tama yung ginagawa nila. Alang naman sila lang ang maikukulong. Dapat ikukulong o mahuhuli yung mga ulo. Grabe, biruin mo, 25%. Tapos may parking fee pa na 5%. Nagkakahalaga po doon ng 30%. Ganun po kalaki ang nakukuha ng mga congressman o kay Saldico at Martin Romualdez. Dahil yan po daw talagang binabanggit ng mga pangalan ng mga OFW, yung mga DPWH engineers. Grabe po. Grabe lakas ng loob tong mag-asawa na to. Siguro hindi nakatiis. Siyempre, pamilya nila po ang dinidiin at binabas. Pero ang puno po talaga o ang ulo, ayan, ikinanta na po nila. Pero mahaba-haba pa tong investigasyon na to. Pero at least, sa kanila ng bunganga mismo o mga labi, yung mga pangalan na binanggit nila. Dawit ang dalawa. Martin at si Saldi. Dawit po. Kaya ano pong masasabi nyo dito mga kababayan? Napakalaki pong porsyento. 25-30% ang kinuha po sa kanila ng mga congressman para doon kay Saldico at kay Martin Romualdez. Malupit talaga. Malupit talaga si Tamba. Malupit po talaga. Sa kasi Saldico, kung totoo to mga sinasabi niya, kung totoo kung totoo, grabe po. Kaya nakakalungkot po talaga, nakakalungkot. Napakarami pong congressman na pinangalanan niya. At kasali po talaga yung speaker. Matindi po. Kaya po talaga nakakalusot. Kaya sana, lumabas po talaga ang katotohanan para may managot yan at yung ulo talagang makasali dyan sa mapaparusahan. Grabe. Sobrang nakakadismaya. Grabe talaga yung nakawan. Sobra po talaga. Matindi po ang nakawan po talaga dyan sa flood control project.